Hinamak na manugang. Kabanata 486. Si Ming Nooran ay nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at kumalas sa kanyang pagkakahawak. Nalaglag ang pagkain sa kamay niya sa lupa. Mabangis ang mukha ng babaeng nasa harapan niya. Ito ay ang kanyang biological na ina, si Qin Yuan. Bumulong si Ming Nooran, Nay. Ikaw, bakit ka pumunta sa Jinling? Hinawakan ni Qin Yuan si Ming Nooran at sumigaw, Nooran, nasa ward pa rin ang kapatid mo at hindi mo alam ang buhay niya. Sinundan mo talaga si Alex Dixon kay Jinling. Sa tingin mo ba may bahay ka niya? Hindi, inay. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Si Ming Nooran ay parehong nahihiya at nagalit habang tinatanggal ang kamay ni Qin Yuan. Maraming pedestrian sa daan at lahat sila ay tumingin sa kanya na may komplikadong mga ekspresyon. Kumilos si Qin Yuan na parang hindi niya ito nakita at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. She sneered and sized her up and said, "It is not like you bawal to be a mistress for Alex Dixon. If he can take out the money, I have no objections." Naikuyom ni Ming Nooran ang kanyang kamao at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Ang kanyang biological na ina ay talagang pinuna ang kanyang anak na babae na parang isang may bahay sa kanyang harapan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Nay, kapag sinisiraan mo muli si Alex Dixon, hindi ako magiging magalang sa iyo. Hindi ganoong klaseng tao si Kuya Alex. Kami ay inosente. Hehe. Nagpakawala si Qin Yuan ng dalawang ungol na may peking ngiti, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. Anyway, sa kanyang mga mata, si Ming Nooran ay may relasyon kay Alex Dixon. Dahil inagaw ni Alex Dixon ang kanyang anak, napagpasyahan ni Qin Yuan na anuman ang mangyari, kikita siya ng isa pang tubo. Sa anumang kaso, naisip na niya ang iba pang biyenan ni Alex Dixon. Ina, kung wala na, aalis muna ako. Sabi ni Ming Nooran na maalis ito at mabilis na tumalikod para umalis. Sandali. Pinigilan siya ni Qin Yuan at makapal ang mukha na sinabi, Anak, napilitan si nanay na nagbabayad ng utang na oras at hindi man lang niya kayang kumain. Mabilis na kumuha ng pera at ibigay sa akin. Nay, wala akong pera. Agad na tumanggi si Ming Nooran at ayaw na niyang maging puno ng pera ng pamilya Meng. Nakita ni Qin Yuan si Ming Nooran na tumanggi at nagalit siya kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Namilog ang mga mata niya at biglang napaluhod at niyakap ang hita ni Ming Nooran habang umiiyak. Anak, hindi mo mailigtas si nanay. Si nanay ay nagugutom na sa gutom. Kung ang tingin mo sa amin ay mag-ina, bigyan mo ng pera para makakain si nanay. Nay, dito ka muna. Nagulat si Ming Nooran at mabilis na napaatras. Ngunit mahigpit siyang niyakap ni Qin Yuan at hindi siya hinayaang bumangon. Nagtipon ang mga tao sa paligid at maraming tao ang nagtuturo at nagtuturo. Sok-sok, napaka-unfilial talaga nitong anak na to. Ganito pa ang pakikitungo niya sa biological mother niya. Oo, wala ng pera ang sarili niyang biological mother. Bilang anak niya, nakakakain at nakakainom siya ng maayos, pero hindi pa rin siya nagbabayad. Kahit ang kanyang biological mother ay hindi siya kinikilala. Sino ang taong ito? Si Ming Nooran ay labis na nagalit. Wala talaga siyang choice. Nang makita niya si Qin Yuan na lumuhad sa lupa na umiiyak ng malungkot, hindi napigilan ng kanyang puso na lamambot habang sinasabi niya, Nay, bumangon ka muna. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Anak, kung makakain si nanay o hindi nakasalalay sa iyo. Natuwa si Qin Yuan sa kanyang puso at mabilis na nagpanggap na nakakaawa habang siya ay tumayo. Kinuha ni Ming Nooran ang isang bank card at iniabot ito at sinabing, mayroong higit sa 50,000 yuan sa card na ito. Lahat ng pera na naipon ko. Maaari mo itong kunin at gamitin muna. Nang marinig ni Qin Yuan na ito ay 50,000 yuan lamang, agad siyang hindi nasiyahan. Paano sapat itong maliit na pera? Walang magawang sinabi ni Ming Nooran, Nay, hindi pa ako pumapasok sa trabaho. Gamitin mo muna. Kung hindi pa sapat, mamaya na natin pag-usapan. Ang 50,000 na ito ay sapat na para magamit ni Qin Yuan nang hindi bababa sa isang buwan. Nakita niya na si Ming Nooran ay talagang hindi makaipit ng pera. Noon lang naglabas ng si Qin Yuan at inilagay ang card sa kanyang bulsa.
Ngayong nahuli na niya ang kanyang anak, itong puno ng pera, hindi niya iiwan ng ganoon kadali si Jinling kahit ano pa ang sabihin niya. Kahit papaano, kinailangan niyang ipitin ang huling patak ng halaga ng kanyang anak. Matapos mapaalis si Qin Yuan nang may matinding kahirapan, nag-aalalang bumalik si Meng Nooran sa villa. Gulong-gulo ang puso niya ngayon at hindi niya akalain na hahabulin siya ni Qin Yuan sa Jinling na parang multo. Ayaw sabihin ni Meng Nooran kay Alex Dixon ang bagay na ito para maiwasang madagdagan pa siya ng gulo. Sa pagkakataong ito ay nagmula sa loob ng silid ang mahigpit na sambat ni Helena. Meng Nooran, saan ka namatay? I asked you to help me rub my socks. Hindi mo pa nahuhugasan. Mabilis na sumagot si Meng Nooran, paparito ako. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Tuldok, tuldok, tuldok. Marami sa mga lumang pabrika sa pabrika ng pharmaceutical ay na-demolish na at ginagamit ang pinakamahusay na oras upang muling itayo ang bagong pabrika ng parmasyutiko. Ngayon, si Renan ay personal na nanggaling kay Haicheng at siya ang namamahala sa pagtatayo ng bagong pabrika ng parmasyutiko. Nanatili si Alex Dixon sa construction site ng buong hapon at nagdaos ng welcome na piging. Kumain siya ng hapunan kasama si Renan bago bumalik sa villa. Pagbalik nila sa villa, pasado 10:00 na ng gabi. Amoy alak si Alex Dixon. Babalik na sana siya sa kanyang silid para magpahinga, bigla niyang nakita mula sa siwang ng pinto na tila nag-iisa ang kanyang asawa sa kwarto. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang asawa na nakatalikod sa kanya. Nakayuko siya para itupi ang damit niya sa kama. Marahil ay dahil katatapos lang niyang maligo, ang kanyang asawa ay nakasuot lamang ng isang silk nightdress, at ang kanyang kaakit-akit na anyo ay nakikita. Uminit ang puso ni Alex Dixon nang makita niya ito. Hindi niya naiwasang itulak ng marahan ang pinto at pumasok sa loob ng bahay. Mula nang dumating si Meng Nooran sa Yan Capital, hindi na lang siya nakahanap ng pagkakataong maging intimate sa kanyang asawa. Matagal nang kumulo ang kanyang dugo. Nakayuko pa rin ang asawa at abala sa sarili. Sa palda, may dalawang hita na nawawala. Sila ay puti at tuwid, at matatawag na magagandang binti. Hindi na ito napigilan ni Alex Dixon. Agad niyang niyakap mula sa likuran ang balingkinitang baywang ng asawa at amoy alak ang sinabi nito, Miss, gabi na at ayaw mo pa rin magpahinga. Sumasampol sa ilong niya ang halimuyak ng isang palaygo na katatapos lang maligo. Niyakap ni Alex Dixon ang mainit niyang katawan. Gulong-gulo ang kanyang isip at hindi niya maiwasang iwagayway ang kanyang mga kamay pataas at pababa. Matagal-tagal na rin mula nang mahawakan niya ang kanyang asawa. Ang pamilyar na pakiramdam na ito ay sadyang hindi mapaglabanan. Gayunpaman, kitang-kita niya ang paninigas ng maselang katawan ng asawa bago ito tumigil sa paggalaw. Ipinatong ni Alex Dixon ang ulo sa leeg ng asawa. Habang naaamoy niya ang halimuyak mula sa kanyang katawan, sinabi niya, Miss, ano ang kinakabahan ka? Hindi. Napakahina ng boses ng babae na may bahid ng gulat. 2 beses tumawa si Alex Dixon at nakita niya ang puting leeg sa pagitan ng itim na buhok ng kanyang asawa. Hindi niya maiwasang ibaba ang ulo at halikan siya. Sabi niya, Wife, kailan tayo gagawa ng lalaki? Lalong nagpanik ang babae. Siya kahit na nagsimulang magpumiglas subconsciously. Sinamantala ni Alex Dixon ang alak at itinaas ang pantulog ng kanyang asawa. Tinapik siya nito ng mariin at ngumiti. Bakit parang nahihiya ka nung pumunta ako sa Yan Capital? Makinis, malambot at nababanat ang balat ng kanyang asawa. Napakasarap sa pakiramdam. Ayaw siyang pakawalan ni Alex Dixon. Sinamantala niya ang alak at lumapit sa pink na mukha ng asawa. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na may mali. Halatang matambok ang katawan ng asawa pero medyo balingkinitan ang babaeng kayakap lalo na ang bewang na hindi naman puno at parang willow. Sa sandaling ito, narinig ni Alex Dixon ang nahihiyang boses ni Meng Nooran. Kuya Alex, ikaw, napagkamalan mo akong ibang tao. Ano? Nabawasan ng kalahati ang alcohol tolerance ni Alex Dixon at mabilis niyang binitawan ang kamay sa kahihiyan. Tumingon ang babaeng nakatalikod sa kanya. Si Meng Nooran talaga. Kabanata 487. Suot ni Meng Nooran ang pantulog ng kanyang asawa. Pulang-pula ang mukha niya at namumula ang mga mata. Nahihiya itong tumingin sa kanya.
Namanhid ang anit ni Alex Dixon at mabilis siyang humingi ng tawad. Sorry, nakainom ako ng alak at nagkamali ako ng tao. Hindi, okay lang. Nahihiyang umiling si Meng Nooran at bumili ng tibok ng puso niya. Nang yakapin siya ni Alex Dixon kanina lang ay nanlambot ang buong katawan niya. Napakalambot niya kaya hindi siya makapagsalita. Siya kahit subconsciously umaasa na siya ay gumawa ng isang bagay na higit pa. Nahiya si Alex Dixon at mabilis na lumabas ng kwarto. F-sick. Paulit-ulit lang niyang hinimas-himos. Niyakap pa niya si Meng Nooran at hinalikan ng ilang beses. Muntik na siyang magdulot ng malaking problema. Sa kabutihang palad, hindi siya natuklasan ng kanyang asawa. Kung hindi, may nangyari na naman. Habang iniisip ni Alex Dixon na swertehin, biglang nagmula sa likuran niya ang boses ni Jane Lewes. Alex, para saan ka nakatayo sa pinto? Natigilan si Alex Dixon at walang choice kundi kumagat ng bala at tumalikod. Nakita niya si Jane Lewes na nakabalot ng tuwalya at nakatayo sa likuran niya, nalilitong nakatingin sa kanya. Miss, ngayon ka lang naligo. Tumingin sa kanya si Alex Dixon at napabuntong hininga. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Jane Lewes. Kung ikukumpara sa payat na si Meng Nooran, mas mainit ang figure ng kanyang asawa. Nakabalot ang katawan niya ng puting bath towel, punong-puno na parang hinog na peach. Ang bath towel ay nakatikip sa kanyang mga hita, lumantad ang kanyang mahaba at tuwid na mga binti. Ang mga ito ay kasing kinas ng cream at may ilang patak ng kristal na tubig sa kanyang balat. Gumamit si Jane Lewes ng tuwalya para panasan ang kanyang buhok at nagtanong, uminom ka ba ng alak? Ang mga tao mula sa Haicheng Group Company ay dumating upang magkaroon ng isang sosyal na pagtitipon, sabi ni Alex Dixon. Tumango si Jane Lewes at pinaalalahanan siya. Magtrabaho ka. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang. Nakita ni Alex Dixon ang seryoso nitong tingin at gustong matawa sa puso niya. Pag-aari niya ang buong kumpanya at tinulungan pa niya si Jane Lewes na makakuha ng maraming order. Gayunpaman, tumango pa rin siya. Nakahinga ng maluwag si Jane Lewes. Sa totoo lang, peke lang na ayaw niyang maging matagumpay ang kanyang asawa. Pero mas natakot siya na kumapit si Alex Dixon. Kung tutuusin, hindi pa siya nagnenegosyo noon, kaya hindi niya alam kung gaano kalalim ang tubig sa mundo ng negosyo. Isa pa, ayaw ni Jane Lewes na masangkot siya sa underground na kapangyarihan ng pamilya ni Alex Dixon. Gusto lang niyang maging ordinaryong tao si Alex Dixon. Sa anumang kaso, kayang-kaya niyang palakihin ang kanyang asawa ngayon. Napatitig si Alex Dixon sa maselang katawan ng asawa na ikinabaliw ng buong katawan niya. Hindi niya maiwasang yakapin ito. Magiliw na sigaw ni Jane Lewes at sinabing, napakaraming tao sa pamilya. Hindi ka rin natatakot na makita ang iba. Ikaw ang asawa ko. Ano ang kinakatakutan mo? Matagal nang hindi niyayakap ni Alex Dixon ang asawa. Hindi niya napigil ang idiin si Jane Lewes sa dingding at ibinaba ang ulo para lapitan siya. Nanginginig ang maselang katawan ni Jane Lewes. Ilang beses niyang itinulak ang kanyang katawan bilang simbolo at kalahati lang ang tinulak niya. Sa bagay, matagal na rin niyang hindi nakikita ang asawa. Maya-maya, natakot si Jane Lewes na makita ni Meng Nooran, kaya mabilis niyang itinulak si Alex Dixon sa silid. Pagpasok niya sa bahay ay namumula pa rin ang mukha niya at naguguluhan ang puso niya. Sa kanyang likuran, sinampal ni Alex Dixon ang kanyang mga labi na parang kulang pa at bumuntong hininga. Nang ma-renovate ang lumang bahay, pagkatapos lumipat si Meng Nooran, kinailangan niyang mag-unlock ng 108 na posisyon kasama ang kanyang asawa at kumpletuhin ang pagtatayo ng mga tao. Bago iyon, kailangan pa niyang palihim na bumuo ng sarili niyang lakas at maghanda na dalhin ang kanyang asawa sa pamilya Dixon sa hinaharap. Nang gabing iyon, ang dalawang batang babae ay natutulog sa iisang kama, paikot-ikot, ngunit hindi sila makatulog, at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang iniisip. Ipinikit ni Meng Nooran ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay parang isang maliit na USA sa gulo. Nahihirapan siyang kumalma. Matapos niyang yakapin ni Alex Dixon, hindi niya napigilan ang kanyang katawan. Nanlambot ang buong katawan niya. Hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari. Si Jane Lewes, na natutulog sa tabi niya, ay may halong damdamin din. Ayaw niyang bumalik sa Yan Capital, at higit pa rito,
Ayaw niyang madamay si Alex Dixon sa mga gamit ng pamilya Dixon. Si Dixon Rong lang ay napakahirap ng pakitunguhan, at hindi niya alam kung gaano kalalim ang tubig ng pamilya Dixon. Gayunpaman, nararamdaman ito ni Jane Lewes. Ang kanyang asawa, si Alex Dixon, ay malamang na hindi lamang isang malayong kamag-anak ng pamilya Dixon. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga si Alex Dixon, pero bago iyon, kailangan muna niyang ilihim sa kanyang mga magulang, kaso hindi nila kayang matakot. Sa susunod na umaga, muling natanggap ni Ming Nooran ang tawag ni Chin Yuan at tumakbo palabas ng villa sa takot. Nakita niya si Chin Yuan na naghihintay sa gilid. Ma, bakit nandito ka na naman? Nasaan na yung card na binigay ko sa'yo? Pinunasan ni Chin Yuan ang kanyang mga luha at umiyak. Ang 50,000 na ibinigay mo, pumunta si nanay upang bayaran ang utang. Hindi rin makapagsalita si Ming Nooran at mahigpit na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Malaki ang utang ng sarili niyang ina at ngayon ay wala na rin siyang magawa. Sinabi ni Chin Yuan, anak, may handaan ngayong gabi. Maaari kang pumunta ni nanay at dumalo dito. Anong piging? Naging mapagbantay si Ming Nooran. Sinabi ni Chin Yuan, ito ay ang dati kong kaibigan kay Jinling, Tio Liu. Alam niyang pumunta ako kay Jinling at gustong i-treat ang aming pamilya sa isang pagkain. Hindi mo naman hahayaan si nanay na umalis mag-isa, di ba? Ito, nag-aalangan si Ming Nooran. Mabilis na sinabi ni Chin Yuan, huwag kang mag-alala, ito ay isang pagkain lamang. Pagkatapos kumain, ibabalik kita. Baka gusto mong pumuntang mag-isa si nanay at makita ni Tio Liu ang biro ng ating pamilya. Dahil sinabi ito ng kanyang ina, nag-aatubili lang si Ming Nooran at sinabing, kung gayon, uupo ako sandali at aalis. Tinawin muna natin ito, hindi ako umiinom. Don't worry. How can I let you drink? Mabilis na sinabi ni Chin Yuan, bumalik ka sa villa at mag-ayos ka muna. Pupunta si nanay para hanapin ka ngayong gabi. Nang makita si Ming Nooran na pumasok sa villa, nakita sa mukha ni Chin Yuan ang isang bakas ng isang tusong panunuya. Hindi ito ang hapunan ni Uncle Liu, ngunit pinilit siya ng mga loan shark kahapon hanggang sa hindi na niya nakayanan at lumuhad para humingi ng awa. Nangako siyang ibibigay ang kanyang anak kay Child Liu para maglaro at gamitin iyon para mabayaran ang utang. Ngayon si Chin Yuan ay may dalang malaking halaga ng pera at wala nang mapupuntahan. Buong puso niyang gustong palabasan ang kanyang anak para mabayaran ang utang. Sa gabi, espesyal na nag-ayos si Ming Nooran at naglagay ng light makeup. Pagkatapos batiin si Jane Lewes, lumabas siya ng villa. Naghihintay si Chin Yuan sa likod ng pinto ng villa. May nakaparadang itim na Mercedes-Benz sa gilid at nakatayo sa gilid ng driver. Si Ming Nooran ay nagbabantay na tumingin sa driver. Nang makita na siya ay matangkad at matibay, lumingon siya at tinanong si Chin Yuan, Nay, saan nanggaling ang sasakyan na ito? Tinago ni Chin Yuan ang isang tuyong ngiti at sinabing, ito ay ipinadala ng iyong Tio Liu para sunduin tayo. Sumakay ka sa kotse. Habang nagsasalita siya, tinulak niya si Ming Nooran na papasok sa kotse. Nang makasakay si Ming Nooran sa sasakyan, agad na yumandar ang sasakyan at pinaandar ito papunta sa labas. Nagdilim ang langit. Tumingin si Ming Nooran sa tanawin sa labas ng bintana. Lalong naging mapanglo. Hindi niya maiwasang lalo pang maguluhan. Sabi niya, Ma, saan tayo pupunta? Sabi ni Chin Yuan, nasa harap lang kami. Nakarating na kami. Sa oras na ito, huminto ang Mercedes-Benz sa pasukan ng isang manor. Sa magkabilang ng pinto ay ang 4 na gilid hanggang 5 malalaking lalaking nakatayo. Naghinala si Ming Nooran at nagtanong, bakit tayo ililibre ni Uncle Liu sa isang kainan sa isang liblib na lugar? Ano ang kinakatakutan mo? Sasamahan ka ni nanay, sabi ni Chin Yuan at buong lakas na hinayla palabas ng kotse si Ming Nooran at naglakad papunta sa manor. Kabanata 488. Nabahala si Ming Nooran at sinundan si Chin Yuan sa isang marangyang pribadong silid. Nakita niya na may ilang lalaking nakaupo sa tabi ng isang round table. Sa mga taong ito, walang Uncle Liu. Ang isa sa kanila ay isang binata na nakasuot ng puting suit. Ang buong katawan niya ay natatakpan ng mga branded na gamit.
Ang iba pang mga tao ay nagkumpol-kumpol sa paligid niya, nag-iinuman siya. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay nagparamdam kay Ming Nooran na may hindi tama. Agad niyang sinabi, "Nay, bakit wala si Tio Liu? Mabuti pang umalis muna ako at hintayin na dumating si Tio Liu bago ako pumasok. Dahil nandito ka na, bakit ka aalis?" Buong lakas na hinayla ni Qin Yuan ang kanyang kamay at naglakad sa harap nitong lalaking nakasuot ng puti. Sa mukha na puno ng pagkakaisa, sinabi niya, "Young Master Liu, ito ang aking anak, si Nooran." Itinaas ni Young Master Liu ang kanyang ulo at pinalaki si Ming Nooran. Casual siyang kumuha ng wine cup at nagsali ng isang cup ng white wine bago ngumiti at iniabot. "Today is fated. Let me toast you." Nagmamadaling tinanggap ni Qin Yuan ang tasa sa paraang papuri at nakangiting sinabi, "Young Master Liu, paano ako mahihiya? Dapat kaming mag-toast sa iyo." Habang nagsasalita siya, pilit niyang isinuot ang tasa sa mga kamay ni Ming Nooran. Sinabi ni Ming Nooran sa mahinang boses, "Nay, hindi ako umiinom." Bumaba ang mukha ni Qin Yuan, "Personal kang i-toast ni Young Master Liu. Kung hindi ka umiinom, sasabihin ng iba na bastos ang anak ng aking pamilya Meng." Walang pagpipilian si Ming Nooran kundi ang pilit na uminom ng isang tasa ng white wine. "Sige." Tumango si Young Master Liu bilang kasiyahan at sinenyasan si Ming Nooran na maupo sa tabi niya. Pinisil ni Qin Yuan ang balikat ni Ming Nooran at pinilit itong maupo sa tabi ni Young Master Liu. Banta niya sa mahinang boses, si Young Master Liu ay pamangkin ni Uncle Liu. Nagbukas siya ng investment company sa Yan Capital. Nanghiram si nanay ng pera kay Young Master Liu bago ibalik ang loan mula sa Yan Capital. "You better behave yourself. Kung mapasaya mo siya, baka ilibre mo ako sa interes." Nakaramdam ng pagkasuklam si Ming Nooran sa kanyang puso. Sa pananakot ng kanyang ina, napaupo na lamang siya at naghihintay na dumating si Tio Liu. Tuldok, tuldok, tuldok. Bumalik si Alex Dixon sa villa ngunit hindi nakita ni Ming Nooran, kaya tinanong niya si Jane Lewes. Nagulat na sabi ni Jane Lewes, "Hindi ba sinabi sa iyo ni Nooran?" Ang kanyang ina ay nagmula sa Yan Capital at sinabi na may isang kakilala na nagdaos ng isang welcome na piging kay Jinling at tinawag siya. Pumunta si Qin Yuan sa Jinling. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Ang babaeng ito ay isang makamandag na ahas. Agad niyang tinanong, "Saan pumunta si Nooran?" "Hindi ko alam." Umiling si Jane Lewes. Ayaw din niyang makialam sa mga usapan ng pamilya ng ibang tao. Napaisip si Alex Dixon at agad na tinawagan si Wang Lizu para tingnan kung saan nagpunta si Ming Nooran. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa manor. "Halika, bibigyan kita ng toast." Hinawakan ni Young Master Liu ang isang buong tasa ng white wine at iniabot ito kay Ming Nooran nang nakangiti. Namula ang magandang mukha ni Ming Nooran at medyo lasing na siya. Namumula ang mukha, tumanggi siya. "Young Master Liu, nakainom na ako ng 4 na tasa. Hindi na ako makakainom." Ang kanyang pagpapaubaya sa alkohol ay orihinal na hindi maganda. Ngayon, naramdaman na niya ang pag-ikot ng mundo sa kanya. Kung iinom siya ulit, natatakot siya na baka may mangyari. Nagbago ang ekspresyon ni Young Master Liu. Inunat niya ang mukha niya at sinabing, "Ano? Hindi mo ba ako binibigyan ng mukha?" Ay! Magsasalita na sana si Ming Nooran. Mabilis na huminto si Qin Yuan na nakangiti, "Young Master Liu, paano maglalakas loob ang babaeng ito na hindi pagbigyan? Dapat niyang inumin ang alak na ibinibigay mo sa kanya." Pagtapos pinagalitan niya si Ming Nooran ng malungkot na mukha. "Bilisan mo, inumin mo ito para sa akin." "Nay, hindi na po talaga ako makainom." Sabi ni Ming Nooran na nakaramdam ng mali. 4 na tas ang bakal na nagiging puting alak na ang kanyang limitasyon. "Kung hindi mo ito inumin, hindi kita patatawarin." Agad na nagalit si Qin Yuan at ipinakita ang kanyang kabangisan. Tumawa si Young Master Liu sa gilid at sinabing, "Miss Meng, paano ito? Uminom ka ng isang tasa ng alak at ang iyong ina ay may utang sa akin na 100,000 yuan. Ito ay isang magandang deal. It's a good deal. It's a good deal." Tuwang-tuwa si Qin Yuan. Kung ang kanyang anak na babae ay uminom ng isang baso ng alak, ito ay magiging 100,000 na mas mababa. Kung uminom siya ng 10 baso ng alak, hindi bababa ito ng 1,000,000.
Agad niyang hinayla si Ming Nooran at mabangis na sinabi, ngayon kailangan mong uminom, kahit na ayaw mong uminom, kailangan mo pa ring uminom. Nanay. Galit na tumayo si Ming Nooran at sinabing, ayoko uminom. Aalis na ako. Masasabi na niya na hindi siya dinala ni Qin Yuan sa welcome banquet. Sa halip, gusto niyang samahan niya si Young Master Liu at tulungan siyang bawasan ang utang. Sa walang kabuluhan, naalala pa rin niya na si Qin Yuan ay ang kanyang biolohikal na ina at muling pinaniwalaan ito. Nang makitang aalis na si Ming Nooran, tumayo si Qin Yuan na puno ng galit ang mukha at sinampal siya. Yuan filial daughter, pinanganak kita ng walang bayad. Nag-aapoy sa sakit ang mukha ni Ming Nooran at nataman hanggang sa hindi na siya makatayo ng maayos at bumagsak sa lupa. Tinakpan niya ang masakit na mukha at galit at balisa. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Bakit ang kanyang sariling biological na ina ay nagbenta sa kanya ng oras at oras para sa pera? Natakot si Qin Yuan na bawiin ni Young Master Liu ang sinabi niya. Nagmamadali siyang tumalikod at tumangu, Young Master Liu, tinuruan ko na siya ng leksyon. Talagang iinom niya ang alak na ito. Umiti si Liu Gangzi at sinabing, nakikita ko na mababaw ang tolerance ng iyong anak sa alak. Bakit hindi mo siya painumin? Hayaan mo siyang samahan ako ng isang gabi, pagkatapos ay babawasan kita ng 1,000,000. Paano naman? Hindi. Nagulat si Ming Nooran at agad na nagpumiglas na tumayo, gustong tumakbo palabas ng pinto. Bumalik ka rito. Mabilis na nag-react si Qin Yuan at mariin siyang hinayla pabalik. Pagkatapos ay tuwang-tuwa niyang sinabi kay Young Master Liu, Young Master Liu, dapat mong tuparin ang iyong salita. Sasamahan ka ng aking anak na babae sa isang gabi at bibigyan ako ng 1,000,000 na mas mababa. Nay, baliw ka. Galit na galit si Ming Nooran kaya buong lakas siyang nagpumiglas. Ang kanyang puso ay ganap na malamig. Sa mata ng nanay niya, pera lang. Hinabol niya silang lahat kay Jinling para sa pera. Ikaw ang aking anak, ako ang may huling say, mabangis na sabi ni Qin Yuan. Hinawakan niya ang baso ng alak at ibubuhos na sana ito sa kanyang bibig. Ang baso ng alak na ito ay walang 0 ng 100 yuan. Inumin mo ito para sa akin. Paglingkuran ng mabuti si Mr. Liu ngayong gabi. Bang! Biglang bumukas ang pinto ng private room. Isang figure ang pumasok na parang walang nangyari. Galit na galit si Mr. Liu. Tumayo siya at tinitigan ang mga figure. Nang makita niyang ordinaryong damit ang suot ng figure, agad siyang sumigaw, sino yun? Magwala. Tumangala si Qin Yuan at biglang natigilan. Hindi niya maiwasang kiligin. Dixon Alex Dixon. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Kuya Alex. Nagulat at natuwa si Ming Nooran. Hindi maipaliwanag ang kanyang kalooban. Inilagay ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at casual na pumasok. Ikinawit niya ang isang stool gamit ang kanyang mga paa at umupo. Umisi siya at sinabing, Liu Yishan, dahil gusto mong pilitin ang mga tao na uminom, iinom ako sa iyo. Ngayong gabi, paglaruan kita hanggang sa kontento ka. F-sick. Galit na sinabi ni Liu Yishan, hindi ako interesado sa mga lalaki. Nasaan ang security? Talunin ang tangan ito at itaboy siya palabas ng manor. Saan nanggaling ang Brad na ito? Bakit siya tumakbo ng lantaran? Ilang beses umungal si Liu Yishan, at walang gumagalaw sa labas ng ngunit pribadong silid. Tanging isang matandang lalaki ang pumasok mula sa labas ng pinto at magalang na yumuko kay Alex Dixon. Boss Dixon, inalagaan na ang security sa labas, 35 sila sa kabuuan. Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinabing, Tito Lee, salamat sa iyong pagsusumikap. Maghintay sandali sa tabi. Oo. Yumuko si Uncle Lee at umatras sa pinto. Kabanata 489. Malakas na hinampas ni Liu Yishan ang mesa at umungol, niloloko mo ba ako? Paanong mapipigilan ng isang matandang lalaki ang mga security guard ng Tianyi Manor? Sa tingin mo ba puro vegetarian ang mga security guard na kinuha ko sa martial arts school? Si Qin Yuan ay natakot sa kanyang talino. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang liblib na manor na ito ay dahil natatakot siya na baka hanapin siya ni Alex Dixon. Pero sa hindi inaasahan, dumating pa rin siya. Si Qin Yuan ay natakot. Nang walang pumapansin, naghanda siyang kumawala sa dingding.
Papasok na sana siya sa pinto, isang malamig na boses ang biglang umalangaw sa kanyang tainga. Kung maglakas loob kang humakbang palabas ng pintong ito, mamamatay ka. Pumasok ka at lumuhad ka ng maayos. Sa sobrang takot ni Chin Yuan ay muntik na siyang mahulog sa lupa. Hindi na siya naglakas loob na mag-walk out. Nanginginig siyang napasandal sa dingding at napahiga sa lupa. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Dixon, Boss Dixon. Ako ay nakikipaglaro kay Young Master Liu. Hindi mo na turn para magsalita," malinaw na sabi ni Alex Dixon. Sa sobrang takot ni Chin Yuan ay agad niyang itinikom ang kanyang bibig at hindi nang ahas na gumawa ng isa pang tunog. Saan nanggaling ang batang ito? Hinampas ng isang medyo may edad na lalaki ang mesa at tumayo. Galit siyang sumigaw, "Young Master Liu, tatawag ako ng security para harapin siya." Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng pinto. Umisi si Liu Yishan at sinabing, "Manager Wang, tawagin mo ang mga security guard at baliin ang mga litid ng batang ito. Hayaan siyang maging lumpo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay." Habang nagsasalita siya, muli niyang sinulyapan si Ming Nooran at ngumisi. "Boyfriend mo tong talunan, di ba? Dumating ako sa tamang oras. Gusto kong makipaglaro sa kilig. Mamaya, paglaruan kita hanggang kamatayan sa harap ng boyfriend mo." Bago pa niya matapos ang sasabihin ay biglang nagtaas ng braso si Alex Dixon at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Klang! Kasunod ng isang matunog na sampal sa buong silid, si Young Master Liu ay talagang hinampas sa lupa kasama ang isang dumi. Agad na tumahimik ang buong private room. Gulat na napatingin ang lahat sa eksenang ito. Ito ang Liu family na kumokontrol sa underground loan ni Jinling. Sila ay karaniwang pinananatiling mababa ang profile, ngunit sa underground na puwersa ng Jinling City, sila ay napakasikat. Parehong may backers ang itim at puti. Isa pa, kamag-anak sila ng boss ng financial company sa Yan Capital City. Si Alex Dixon naman ay talo lang. Hindi man lang siya umimik nang pumasok siya, at nagsimula siyang manampal ng mga tao sa tuwing may hindi pagkakasundo. Malamang nililigawan niya si kamatayan. Nakahandusay sa lupa si Young Master Liu na puno ng dugo ang mukha. Umiinit ang ulo niya, saglit siyang natigilan sa sampal. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Pinalibutan ng 4 o 5 bodyguard ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na suit at may mabagsik na aura habang papasok. Nang makita niya ang eksena sa pribadong silid, agad na natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at saglit na hindi nakabalik sa kanyang katinoan. "Manager Liu, sinaktan ng batang ito ang pamangkin mo." Tila sinamantala ni Chin Yuan ang pagkakataon at agad na sumugod para magreklamo. "Uncle Liu, hindi naman sa ganon." Nagmamadaling paliwanag ni Ming Nooran, "Actually it is. Bitch, hindi ka kwalipikadong magsalita dito." May taga-suporta si Chin Yuan. Agad niyang ibinunyag ang kanyang kabangisan at pinagalitan ang kanyang anak. Then, she cursed at Alex Dixon, "Little bastard. Last time in Yan Capital, you actually dare to break my hand. Today, I will make you pay with your blood. This is the Jinling, I can say the big shots you alam mo sa Yan Capital. Paano kita matutulungan kung nasa malayo ka?" Palihim siyang nagtanong sa paligid ni Jinling. Ang may apelyidong Dixon ay matrilocal son-in-law lamang mula sa Liwes family. Tungkol naman sa Jiang family na malapit ni Alex Dixon sa Yan Capital, wala ni isa sa kanila. Sa kabilang banda, ang pamilya Liu ay may lugar sa underground na puwersa ng Jinling. Dahil nagpatakbo sila ng isang loan shark company, nagpahiram sila ng mga pautang sa maraming malalaking shot. Sa makatuwid, ang malalaking putok ng underground na puwersa ng Jinling ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos laban sa Liu family. "Oh." Umiti si Alex Dixon at dahan-daang tumayo. "I almost forgot about this. Hindi ko inaasahan na magdaramdam ka." Si Chin Yuan ay walang takot at napasigaw, "Pwey. Ikaw ay matrilocal na manugang ng Liwes family. Alam ng lahat ng tao sa Jinling ang tungkol sa iyo. Kahit na may pera ka, ito ay ang pera na kinikita ng iyong asawa mula noon, sa pagbubukas ng isang kumpanya. Ikaw ay isang gigolo na kumakain ng pera ng kanyang asawa, si Manager Liu,
mabilis na kumuha ng isang tao na baliin ang mga litid ng batang ito at hayaan siyang maging isang aso sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi naging madali ang paghahanap ng pagkakataon. Gusto ni Qin Yuan na gamitin ang impluwensya ng Liu family sa Jinling para maghayganti para sa kanyang sarili. Umiti si Alex Dixon at sinabing, Qin Yuan, sa tingin mo wala ba akong magagawa sa iyo pagkatapos kong bumalik sa Jinling? Hehe, isa ka lang matrilocal son-in-law. Maliban sa pagsusumikap sa kama, wala ka talagang kakayahan. Patuloy na sigaw ni Qin Yuan. Biglang nagtaas ng kamay si Alex Dixon at hinawakan ang buhok ni Qin Yuan. 7 o 8 sunod-sunod niyang sinampal. Mabilis siyang kumilos at sinampal siya ng malakas at mabilis. Maging si Manager Leo, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi makapag-react sa oras. Malamig nang umuso si Alex Dixon at sinabing, isang hamak na aso ang nangangahas na kumilos ng mabangis sa aking Jinling. Pagkatapos sabihin iyon, binitawan niya si Qin Yuan at inihagis ito sa lupa. Sa oras na ito, si Manager Liu, na nasa tabi niya, ay bumalik din sa kanyang katinoan at umungol na may masungit na mukha. You are called Alex Dixon, right? You came to my manor to behave atrociously. Hindi ka ba masyadong masungit? Napalingon si Alex Dixon at binigyan siya ng malamig na tingin. Tanong niya, ikaw ba ang Liu's Financial Company sa ilalim ng kumpanya ni Yulong? Ikaw si Liu Senador, tama. Natigilan si Liu Senador. Umisi siya at mayabang na sinabi, tama. May kaunting kaalaman ka. Alam mo talaga ang background ng kumpanya natin. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, lumuhad ka sa harapan ko. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Hehe. 2 beses na nagbigay ng peking ngiti si Alex Dixon. Biglang napawi ang kanyang ngiti, at ang kanyang katawan ay nagbuga ng nakakatakot na lamig. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat sa silid na ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng ilang degree, at ang lamig ay umakyat sa kanilang likuran. Nagulat din si Liu Senador ng ilang segundo. Alam talaga ng talo ng ito ang background ng pamilya ng kanyang Liu. Isa pa, ang aura na ibinubugaw mula sa kanyang katawan, paano ito napakalakas. Hindi ba't nakikipaglaro lang sa babae ang pamangkin niya? Tiyo, mabilis na patayin siya. Puno ng dugo ang mukha ni Liu Yishan. Ay nalalayan niya ang sarili at sumigaw ng baliw, gusto ko siyang personal na sampilan hanggang mamatay. Malamig na tinitigan ni Liu Senador si Alex Dixon at ni Nishan. Dahil alam mo ang background ng financial company namin ni Liu, dapat alam mo rin ang background namin ay ang Dixon family sa Yan Capital. Lin Rong. Napangiti ng mahina si Alex Dixon. Natigilan si Liu Senador. Paano nalaman ng talunan na ito ang pangalan ni Miss Dixon Rong? Sa isang iglap, bigla niyang naramdaman na may mali siyang nasabi at napaatras. Gayunpaman, huli na ang lahat. Biglang sumipa si Alex Dixon at nataman ng mabigat na sipa sa tiyan ni Liu Senador, dahilan para lumipad siya palabas ng pinto. Manager Liu. Ang mga bodyguard na nagbabantay sa pinto ay agad na umungol at sumugod. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang sumulpot mula sa labas ng pinto. Parang hinampas niya ng ilang palad si Tai Chi. Hindi man lang gumawa ng ingay ang mga bodyguard. Diretso silang bumagsak sa lupa na parang kahoy na istaka. Si Uncle Lee ay kalmado at tahimik. Magalang niyang inilahad ang kanyang mga kamay kay Alex Dixon. Boss Dixon, tapos na. Tumango si Alex Dixon, iwinagayway ang kanyang kamay upang senadoryasan si Uncle Lee na ipagpatuloy ang pagbabantay sa pinto, at saka tumalikod. Si Liu Yishan, na nakahandusay sa lupa, sa sobrang takot ay halos naiihi na niya ang sarili. Kabanata 490. Ang talunan na ito ay nang ahas pang saktan ang sarili niyang tiyuhin. Gulat na gulat ang mga tao sa private room kaya hindi sila makapagsalita. Hindi nila maiwasang makaramdam ng bakas ng takot. Ito ang Liu family na magkapareho sa parehong oras at puti sa Jinling. Maaari nitong pakilyusin ang lahat ng puwersa sa ilalim ng lupa sa Jinling sa isang pangungusap lamang. Kahit na walang pakialam si Alex Dixon tungkol dito, ngunit ang background ng Liu family ay ang Dixon family ng Yan Capital. Ang pinuno ng 4 na sikat na pamilya. Ang salitang Dixon family lang ay sapat na para manginig ang mga tao. Ngunit hindi alam ni Alex Dixon ang hindi natakot,
Pinalipad pa niya si Liu Senador gamit ang isang sipa. Lahat ay nakatayong nakaugat sa lupa, blanko ang kanilang isipan. Ano ang pagkakakilanlan nitong talunan? Napakayabang niya talaga. Nawalan ng malay si Liu Senador dahil sa sipa. Nakahandusay si Liu Yishen, natatakpan ang buong katawan ng natapong sabaw ng gulay, na may halong dumudugo sa ilong. Mukha siyang sobrang nahihiya. Nanginginig na bumangon si Liu Yishen at umungol kay Alex Dixon, "Mabahong talunan, kapag nakipag-ugnayan ako sa Yan Capital, mamamatay ka sa isang pangit na kamatayan." Mabangis ang itsura niya, parang gusto niyang lumunin ng buo si Alex Dixon. Ang mga Liu ay isang malaking pamilya. Marami sa kanila ang nagtatrabaho sa grupo ni Yulong. To put it bluntly, the Dixon family was their background. Kung maglakas loob si Alex Dixon na saktan sila, nililigawan niya si kamatayan. Iisa ang iniisip ng lahat ng nasa private room. Napatingin sila kay Alex Dixon na may habag. Naikuyong din ni Ming Nooran ang kanyang mga kamao. Bakas ang pag-aalala sa puso niya. Kahit na alam niya na si Alex Dixon ay may malakas na background, ang pamilya Dixon sa Yan Capital bilang kanyang tagapagtaguyod. Not to mention that Alex Dixon cannot afford to offend him, natatakot siya na kahit magsanib puwersa ang mga major family ni Jinling, manganginig lang sila sa harap ng Dixon family. Casual na kinuha ni Alex Dixon ang isang napkin, pinunasan ang kanyang mga kamay, at casual na umupo sa upuan. Nagkibit balikat siya at sinabing, "Are you threatening me? I'm sitting here right now. If you have the guts, call the Dixon family and ask them to send someone over. I'll wait." Natigilan si Liu Yishen. Tinitigan niya si Alex Dixon na parang tanga. Lakas ng loob ng batang ito na hindi tumakas. Pinakiusapan pa niya itong tawagan ang Dixon family. Ganun din ang pakiramdam ng mga tao sa private room. Naramdaman nilang lahat na nabaliw na si Alex Dixon. Ang yabang niya talaga. Nagalit si Liu Yishen sa kanya. Sa sobrang galit niya ay tumalon-talon siya at umungol. "Anak, nililigawan mo si kamatayan." Pagkasabi niya noon ay agad siyang tumakbo papunta sa pinto. Inilabas niya ang kanyang telepono sa bulsa ng walang malay na si Liu Senador at nag-dial ng numero habang nanginginig. Ang numerong ito ay ginamit ni Liu Senador para makipag-ugnayan sa misteryosong figure ng mga Dixon sa Yan Capital. Karaniwan, walang karapatang tumawag si Liu Yishen. Kahit na tinawagan ni Liu Senador ang numerong ito, tatawagan niya ito ng isang beses bawat 2 o 3 buwan. Higit pa rito, ang kanyang tono ay labis na magalang, at hindi siya nang ahas na magkamali. Ilang beses tumunog ang telepono, at nakakonekta ito. Isang naiinip na boses ng lalaki ang nagmula sa kabilang panig. "Anong problema?" Agad na kinabahan si Liu Yishen. Walang kamalay-malay siyang sumilay ang isang nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha at maingat na sinabi, "Pakiusap, tulungan mo akong iparating ang mensahe kay Boss Dixon, may mahalagang nangyari kay Jinling." Nagpos ng ilang segundo ang telepono, pagkatapos ay tumunog muli ang boses ng lalaki. "Miss Dixon Rong, galing ito sa Jinling branch. May gusto silang kausapin sa iyo." Hindi niya inaasahan na galing pala ito sa Dixon family. Lahat ng nasa private room ay nagpipigil ng hininga at nanginginig sa takot. Si Liu Yishen ay humihingal sa tuwa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinulyapan si Alex Dixon. Dumating na ang araw ng pagkamatay ng brat na ito. Baka patayin siya ng pamilya Dixon sa Yan Capital sa isang daliri. Ilang sandali pa, isang naiinip at malamig na boses ang tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. "Liu Senador, ano ba talaga ang nangyari?" Kinabahan si Liu Yishen, at mabilis nang umiti ng papuri. "Miss Dixon Rong, pamangkin ako ni Liu Senador, Liu Yishen. Ganito po." Mabilis niyang ikinukwento ang nangyari kanina. Pinalaki pa niya ito at idiniin na hindi sineseryoso ni Alex Dixon ang pamilya Dixon sa Yan Capital. Sinadya ni Liu Yishen na sabihin, "Miss Dixon Rong, hindi lang si Alex Dixon na ito ang hindi naglagay ng Dixon family sa kanyang mga mata, ipinagmamalaki pa niya na wala ka sa paningin niya. Sinabi pa niya na nasa Jinling siya at naghihintay siya, para harapin mo siya hanggat maglakas loob kang lumapit, hahayaan kitang matikman ang kanyang kapangyarihan, at hindi ka na makakabalik." Talaga bang sinabi niya yun? Naging mabagsik ang tono ni Dixon Rong. "Siyempre, narinig ko ito gamit ang sarili kong tenga.
Mabilis na tumungo si Liu Yixun. Para maalis ng pamilya Dixon si Alex Dixon, ginawa niya ang lahat para suruan si Alex Dixon. Sa pagkakataong ito, tiyak na magagalit si Dixon Rong at gumamit ng anumang paraan upang maalis si Alex Dixon. Sinulyapan ni Liu Yixun si Alex Dixon, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang malisyoso at malamig na ngiti. Natahimik ang kabilang dulo ng telepono. Tila galit na galit si Dixon Rong kaya hindi siya makapagsalita. Liu Yixun, kalokohan ang sinasabi mo. Galit na sigaw ni Ming Nooran. Hindi kailanman sinabi ni Kuya Alex ang mga ganoong bagay. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at pinigilan si Ming Nooran na sumugod. Gumamit siya ng kamay kay Liu Yixun na may ngiti na hindi ngiti, na nagpapakita na dapat siyang magpatuloy. Nagkatinginan ang mga tao sa private room dahil sa dismaya. Hindi ordinaryo ang tapang ng Alex Dixon na ito. Dapat ba nilang sabihin na siya ay masyadong mayabang, o dapat nilang sabihin na siya ay masyadong tanga? Nasira na ni Liu Yixun ang kanyang reputasyon at matagumpay na napukaw ang galit ng pamilya Dixon, ngunit si Alex Dixon ay kalmado at mahinahon pa rin, at pinahintulutan pa si Liu Yixun na nagpakalat ng chismis sa harap ni Dixon Rong. Gusto na niyang mamatay. Si Liu Yixun ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Naisip niyang tiyak na mamamatay na si Alex Dixon sa pagkakataong ito. Nagmamadali siyang yumuko at sinabi sa telepono, "Miss Dixon Rong, mangyaring magpadala ng isang tao upang patayin ang batang ito." Natahimik ang telepono ng ilang segundo habang biglang tumunog ang malamig na boses ni Dixon Rong. "Sino ang nagtanong sa iyo na gumawa ng sarili mong desisyon at pumunta sa Jinling para guluhin si Alex Dixon?" Ano? Saglit na natigilan si Liu Yixun at hindi na makabalik sa kanyang katinoan. Biglang lumakas ang malamig na boses ni Dixon Rong at napag-alitan siya. "Sabihin ka agad kay Liu Senador na pumunta dito at sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Sinabi ko sa kanya na guluhin si Alex Dixon. Matigas ba ang mga pakpak ng Liu family mo? Kung hindi ka makikinig sa aking mga utos, pagkatapos ay kumilos sa iyong sariling kagustuhan." Binibining Dixon Rong. "Ako. Ang aking tiyuhin, siya." Si Liu Yixun ay labis na natakot kaya nanginginig ang lahat. Hindi siya nakaimek. Ano ang nangyayari? Hindi talaga sinisisi ni Dixon Rong si Alex Dixon. Sinaktan siya ng batang ito. Sa oras na ito, sa wakas ay nagising si Liu Senador, na sinipa sa pinto ni Alex Dixon. Sa sobrang takot ni Liu Yixun ay natarante siya. Mabilis siyang tumakbo at inilagay ang telepono sa kanyang kamay. "Tito, may sasabihin sa iyo si Miss Dixon Rong." Kakagising lang ni Liu Senador na tulala. Nang marinig niya ang salitang Lin Rong, natakot siya kaya sumigaw siya sa nanginginig na boses, Miss Dixon Rong, anong mga tagubilin ang mayroon ka?" "Hehe, alam talaga ng Liu family mo kung paano ako guluhin." Tumikim si Dixon Rong dahil sa matigas na pakpak. "O dahil iniisip mo ang Liu family mo na kaya mong utusan ang Dixon family dahil may suporta ka lang, ng Dixon family." Kagigising lang ni Liu Senador nang siya ay pag-alitan ni Dixon Rong. Sa sobrang takot niya ay halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Mabilis siyang lumuhad sa lupa at humingi ng tawad. "Miss Dixon Rong, patawarin mo ako. May nagawa akong mali ako. Handang tanggapin ng pamilyang Liu ang parusa." Malamig na sumabad si Dixon Rong. "Tama na. Mula ngayon, i-withdraw ng pamilya Dixon ang lahat ng kanilang pamumuhunan sa kumpanya ng pananalapi ni Liu. Mula ngayon, ang ginawa ng pamilya Liu ay walang kinalaman sa akin gayon din. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na kung gusto mo mabuhay ng mahabang buhay, dapat mong iwasan ang pagpukaw kay Alex Dixon." Abangan ang susunod na kabanata.